Isang mapagpalang araw sa iyo, Kuya Chris, at sa lahat ng tagapakinig. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Emmanuel. 32 taong gulang. Kasalukuyang naninirahan sa isang tahimik na bahagi ng Siquijor. Hindi ko nababanggitin ng eksaktong lugar. Ngunit malapit ito sa dagat at sa likod ng aming bahay ay may kakahuyang matagal nang iniiwasan ng mga tao sa tuwing sasapit ang gabi. Isinulat ko ang karanasang ito, hindi upang manakot, kundi para maibsa ng bigat na matagal ko nang dinadala. Maraming taon ko itong itinago dahil sa takot na baka hindi ako paniwalaan. Ngunit alam kong may mga bagay sa mundong ito na hindi kayang ipaliwanag ng lohika. Lumaki ako sa isang pamilyang tahimik at hindi mapag-usisa sa mga usaping kababalaghan. Ngunit bata pa lamang ako ay napapansin ko na ang kakaibang kilos ng ilang tao sa aming lugar tuwing sasapit ang Semana Santa. May mga gabi na tila may prosesyon sa kakahuyan. Hindi kandila ang dala, kundi mga ilaw na tila kumikislap sa dilim na parang mga alitap-tap na sabay-sabay gumagalaw. Noon ay inakala kong guni-guni lamang iyon ng isang batang mahilig tumitig sa gabi. Nagbago ang lahat nang tumungtong ako sa edad na 31. Ilang buwan bago ang aking kaarawan. Madalas akong magising sa kalagitnaan ng gabi na tila may tumatawag sa akin mula sa labas. Hindi ito tinig na malinaw, kundi isang paghila sa aking isipan. Kapag sumisilip ako sa bintana, napapansin ko ang mga aso sa kapitbahay na nakatingin sa iisang direksyon. Sa kakahuyan, sa likod ng aming bahay. Sa mga sumunod na linggo, may mga ulat ng pagkawala ng mga alagang hayop. May mga kambing na natagpo ang tuyot ang dugo. May mga manok na tila piniga ang katawan. Hindi ko agad iniugnay yon sa nararamdaman kong kakaiba. Ngunit sa bawat gabing lumilipas, mas lumalakas ang pakiramdam na may nalalapit. Isang gabi, habang ako'y pauwi mula sa pangingisda, napadaan ako sa gilid ng kakahuyan. Doon ko nakita ang isang matandang babae na nakatayo sa pagitan ng dalawang puno. Payat siya, mahaba ang buhok na halos sumasayad sa lupa, at nakasuot ng damit na tila luma na o napaglumaan na ng panahon. Hindi ko makita ang kanyang mukha ng malinaw, pero ramdam kong nakatitig siya sa akin. Hindi ako nakagalaw ng ilang segundo, at nang kumurap ako, ay wala na siya. Mula noon, nagsimula ang mga panaginip. Sa aking pagtulog ay napapadpad ako sa isang lugar na puro damo at hangin ang maririnig. Sa gitna ng kapatagan ay may nakatayong malaking puno na tila mas matanda pa sa mismong isla. Sa ilalim nito ay may aninong nakamasid sa akin. Hindi ko makita ang mukha, ngunit ramdam ko ang bigat ng presensya nito. Paggising ko tuwing umaga, may mga marka sa aking braso. Manipis na guhit na parang kuko. Wala akong maalalang sugat bago matulog. Unti-unti kong napagtanto na ang mga panaginip ay hindi lamang panaginip. Isang hapon, kinausap ako ng isang matandang lalaki na kilala sa aming lugar bilang manggagamot. Hindi ko siya nilapitan, pero siya ang lumapit sa akin. Tinitigan niya ako ng matagal bago umiling. Ramdam ko ang bigat ng kanyang pagtingin. Hindi siya nagsalita ng diretsahan,
Ngunit binanggit niya na may mga nilalang sa isla na matagal nang naghahanap ng sisidlan. Doon nagsimulang mabuo sa isip ko ang posibilidad na ang matandang babaeng nakita ko ay hindi pangkaraniwan at na ang aking edad ay hindi basta numero lamang, kundi tanda ng isang pagbabalik. Sa mga sumunod na araw, mas naging malinaw ang mga pangyayari. May mga aninong gumagalaw sa gilid ng aking paningin. May mga yabag sa bubong tuwing hating gabi. At sa bawat paggising ko, mas mabigat ang aking pakiramdam. Tila ba may bahagi ng aking lakas na unti-unting kinukuha. Hindi ko pa alam noon na ako pala ang pakay ng nilalang. At hindi ko rin alam na ang sikihor na kinagisnan ko ay may lihim na mas matanda pa sa aming mga ninuno. Habang papalapit ang aking kaarawan, mas nagiging malinaw ang presensya ng mga nagmamasid. Tuwing gabi ay may naririnig akong mahinang pagaspas sa hangin. Kahit hindi naman mahangin, ang mga dahon sa kakahuyan ay tila may sariling pagkilos at ang mga ibon ay biglang nagliliparan kahit walang dahilan. Isang gabi, hindi na naman ako makatulog. Umupo ako malapit sa bintana at minasdan ang dilim. Doon ko nakita ang 3 aninong tila gumagapang sa lupa. Hindi sila tuwid maglakad. Tila baluktot ang kanilang mga likod. Minsan ay aakyat sila sa puno. Minsan ay mawawala sa ilalim ng lupa. Hindi yun normal na kilos ng tao. Kinabukasan, may balitang may isang lalaking natagpuang wala ng buhay sa gilid ng daan. Wala naman itong sugat na malalim, ngunit maputla at tuyot ang katawan. Hindi ko kayang ipaliwanag kung paano, pero alam kong may kinalaman yon sa mga nilalang na nakikita ko. Nagsimula akong magtanong-tanong tungkol sa mga lumang kwento sa isla. May mga alamat pala tungkol sa mga taong tumalikod sa kanilang pinagmulan at piniling yakapin ng kadiliman. Sila raw ay nagiging mga aswang. Hindi dahil sa isinumpa, kundi dahil kusang pinili ang kapangyarihan kapalit ng kanilang pagkatao. Habang lumalalim ang aking pagsisiyasat, mas lumalakas ang pakiramdam na may koneksyon ako sa kanila. May mga pagkakataon sa aking panaginip ay nakikita ko ang aking sarili na nakatayo sa gitna ng isang bilog ng mga tao. Nakayuko sila sa akin at sa kanilang mga mata ay may gutom. Isang gabi, tuluyan nang lumapit ang matandang babaeng una kong nakita. Nasa loob ako ng bahay noon, ngunit naramdaman kong may nakatayo sa likuran ko. Sa aking paglingon, nakita ko ang kanyang muka. Hindi ito ganap na matanda, kundi parang pinagsamang bata at matanda. Ang kanyang mata ay may kulay na hindi pangkaraniwan. Tila pula na may bahid ng dilim. Hindi siya nagsalita, ngunit may pumasok sa aking isipan. Isang paanyaya. Ipinakita sa akin ang isang kapatagan kung saan nagtitipon ng mga nilalang sa gabi. Ipinakita ang mga bangkay ng hayop, ang pag-inom ng dugo, ang pagsasalo sa laman. Napaatras ako, ngunit hindi ako makasigaw. Sa isang iglap, bigla siyang nawala. Kinabukasan ay may mga marka ng paa sa lupa sa loob mismo ng aming bakuran. Hindi yun bakas ng sa tao,
dahil mas mahaba ang mga daliri at mas malalim ang pagkakabaon sa lupa. Dito ko napagtanto na hindi ako basta minamasdan. Ako ay sinusubukan at sa bawat pagtanggi ko, mas nagiging agresibo ang kanilang presensya. Sa loob-loob ko, alam kong may mangyayari sa mismong gabi ng aking kaarawan. At hindi yun simpleng pagdiriwang. Dumating ang gabi ng aking 32 kaarawan na may kakaibang katahimikan. Walang hangin, walang kuliglig. Parang huminto ang buong paligid sa paghihintay. Bandang hating gabi, kusang bumukas ang aking pintuan. Hindi ito itinulak ng hangin. Dahan-dahan itong umusog na tila may nag-imbita sa akin palabas. Hindi ko na napigilan ng aking mga paa. Parang may puwersang humihila sa akin patungo sa kakahuyan. Sa gitna ng mga puno ay may isang bilog na tila sinunog ang damo. Doon ko nakita ang matandang babae, kasama ang iba pang nilalang na dati anino lamang. Ngayon ay malinaw ko na silang nakikita. Mga taong may anyong tao, ngunit ang mga mata ay kumikislap sa dilim. Ramdam ko ang kanilang pagnanais. Hindi nila ako gustong patayin. Gusto nila akong maging katulad nila. May pumasok na alaala sa aking isipan na ang aking ninunuraw ay minsang tumanggi sa alok na yon. At dahil doon, naghanap ang mga nilalang ng panibagong sisidlan sa aming dugo. Sa gitna ng bilog, naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib. Para akong hinahati sa dalawa. Isang bahagi na gustong lumaban at isang bahagi na naaakit sa kapangyarihan. Nakaramdam ako ng matinding init sa aking mga kamay. Sa lupa, may mga ugat na tila gumagalaw. Umuusbong sa paligid ko. Ang mga aswang ay napaatras, tila may kinatatakutan. Sa sandaling yon, naunawaan ko. Hindi nila ako kayang pilitin kung hindi ko pahihintulutan. Buong lakas kong tinanggihan ang paanyaya sa aking isipan. Ramdam ko ang pagsabog ng hangin sa paligid. Isa-isa silang napaurong. At ang matandang babae ay napasigaw ng walang tunog. Ang bilog sa lupa ay nagliyab sa maputlang apoy at ang mga nilalang ay nagkawatak-watak sa dilim. Naiwan akong mag-isa sa gitna, nanginginig, ngunit buhay. Pagmulat ng mga mata ko kinabukasan, nasa loob na ako ng aming bahay. Hindi ko alam kung paano ako nakabalik. Ang mga marka sa aking braso ay naglaho rin. Ang kakahuyan ay tila normal muli. Ngunit may mga bagay na hindi na bumalik sa dati. May ilan pang pagkawala sa isla, pero hindi na kasing dalas. Ang mga anino sa gabi ay bihira na. Minsan, habang nakatayo ako sa tabing dagat, nararamdaman ko pa rin ang bahagyang paghila sa aking isipan. Pero hindi ito tulad ng dati. Mahina na lamang, parang alaala ng isang bagay na muntik ko nang yakapin. Alam kong hindi tuluyang nawala ang mga nilalang na yon. Naghihintay lamang sila ng panibagong pagkakataon. Panibagong dugo, panibagong sisidlan. Ngunit sa ngayon, tahimik ang Sikihor. At ako ay patuloy na nabubuhay. Dala ang lihim na minsang sinubok akong gawing halimaw ng sarili kong dugo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kuya Chris.
sa lahat ng mga nakinig, naway magsilbi itong paalala na may mga bagay sa dilim na hindi natin dapat tanggapin. Gaano man ito kaakit-akit. Ako po si Emmanuel, ang inyong kaistorya. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan. Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito kapatid ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. Mapagpalang araw po, Kuya Chris, at sa lahat ng tagapakinig ng inyong programa. Ako nga pala si Renato. Hindi ko po tunay na pangalan. 22 taong gulang ako noon nang mangyari ang lahat ng ito. Lumaki ako sa isang liblib na bahagi ng Negros Occidental, sa gitna ng mga tubuhan at palayan. Sa lugar na hindi gaanong kilala at bihirang dayuhin ng mga taga-ibang bayan. Doon nagsimula ang karanasang hindi ko malilimutan habang ako'y nabubuhay. Ang pamilya ng aking ina ay matagal nang naninirahan sa lupaing iyon. May kalakihan ng aming lupain at karamihan ay nagtatanim ng tubo. Bata pa lamang ako ay sanay na akong maglakad sa makikitid na pilapil, makinig sa lagaslas ng hangin sa dahon ng tubo, at magmasid sa papalubog na araw na tila ba laging may itinatagong lihim. Noon, inakala kong ang kakaibang pakiramdam ko tuwing dapit hapon ay bunga lamang ng imahinasyon. Pero nagkamali ako. May isang matandang lalaki sa aming angkan na palaging kinatatakutan at iginagalang ng labis. Walang iba kundi si Lolo Severino. Hindi ko matiyak ang tunay niyang edad. Ayon sa aking ina, bago pa raw siya ipanganak ay naroon na ang matanda. At sa tuwing may magtatangkang magtanong tungkol dito, agad yung pinipigilan. Hindi ko rin maunawaan kung bakit sa kabila ng kulubot niyang balat at maputing buhok ay taglay niya ang lakas ng isang binata. Nakakabuhat siya ng mabibigat na sako ng tubo nang hindi hinihingal. Sa tuwing sasapit ang gabi ng Biyernes, napapansin kong nawawala si Lolo Severino. Hindi siya nagpapasama at hindi rin nagpapaalam ng malinaw. Ang sabi lamang niya ay may aasikasuhin siya sa bundok. Sa murang isipan ko noon, inakala kong may itinatago siyang kayamanan. Ngunit habang tumatagal, may kakaibang takot na bumabalot sa dibdib ko tuwing nakikita ko siyang nakatingin sa malayo. Tila ba mayroon siyang isang gabi, habang nagpapahinga ako sa labas ng aming bahay, narinig ko ang ilang tiyuhin ko na nagbabanggit ng salitang
hindi ko pa naririnig kailanman. Ikinukumpara nila si Lolo sa isang nilalang na tinatawag nilang tagapagbantay ng bato. Hindi ko iyon naintindihan, ngunit ang tono ng kanilang usapan ay puno ng pag-iingat. Hindi ko napigilang tanungin ang aking ina kinabukasan. Nang marinig niya ang aking tanong, nanlaki ang kanyang mga mata. Dinala niya ako sa loob ng silid at mariing pinakiusapan na huwag kong ipagsasabi ang anumang malalaman ko. Doon niya inilahad ang unang bahagi ng katotohanan, na ang aming angkan ay hindi pangkaraniwan. May kapangyarihang namamana at may sumpang kaakibat nito. Hindi raw karaniwang aswang ang tawag sa uri namin. Hindi kami kumakain ng laman o dugo. Sa halip, may isang bagay sa kabundukan na siyang hinahanap at kinakain ng napipiling tagapagmana. Mga batong may kinang na tila may halong ginto. Doon daw nagmumula ang lakas at ang mahabang buhay. Hindi ako agad naniwala. Ngunit ang pagdududa ko ay unti-unting napalitan ng pangamba ng mismong si Lolo Severino ang mag-anyaya sa akin na sumama sa kanya sa bundok kinabukasan. Ang paraan ng kanyang pagtitig sa akin ay tila ba sinusukat ang aking kakayahan. Hindi ko alam noon na ang pagsama kong iyon ang magbubukas ng pinto sa isang mundong matagal nang nakatago sa likod ng katahimikan ng aming lugar. Maaga kaming umalis kinabukasan. Walang imik si Lolo habang tinatahak namin ang masukal na daan papunta sa bundok. Bitbit niya ang isang lumang buslo na yari sa kawayan. Hindi niya ako sinasagot tuwing nagtatanong ako kung ano ang pakay namin. Halos 5 oras kaming naglakad bago namin marating ang isang bahagi ng bundok na may maliit na talon. Doon niya ako inutusang magmasid sa paligid habang siya ay naghuhukay sa lupaing basa sa paanan ng bumabagsak na tubig. Doon ko nakita ang katotohanan. Mula sa hinukay niyang lupa, lumitaw ang maliliit na batong kumikislap sa ilalim ng liwanag ng araw. Isa-isa niya iyong inilagay sa buslo. May kakaibang kasiyahan sa kanyang muka habang ginagawa niya yon. Subalit hindi kami nag-iisa, sapagkat may mga nilalang na nagmamasid mula sa likod ng mga puno. Mga aninong may matang kumikislap sa dilim. Sa isang iglap, nag-anyong mga mababangis na hayop ang mga ito at sumugod sa amin. Hindi ako nakagalaw sa takot, pero si Lolo Severino ay tila ibang tao na. Binalot siya ng nagliliyab na apoy at sa loob ng ilang segundo ay nagbago ang kanyang anyo. Naging matangkad at makisig ang kanyang tindig. May mga pakpak na tila gawa sa usok at 2 nagbabagang tanikala sa kanyang mga mata. Nagkaroon ng matinding labanan. Ang lupa ay yumanig sa bawat hampas ng kanyang sandata. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga nilalang hanggang sa tuluyan silang naging bato at nadurog. Nagtago ako sa likod ng malaking tipak ng bato. Nanginginig habang pinagmamasdan ng lahat. Nang matapos ang labanan, bumalik siya sa dati niyang anyo. Walang bakas ng pagod sa kanyang muka. Tinawag niya ako at sinabi na oras na para umuwi. Pagkababa namin ng bundok nung araw na yon, hindi na ako mapakali. Ang bawat hakbang ko pauwi ay tila ba may kasamang bigat na hindi ko maipaliwanag.
Hindi ako nagsalita habang naglalakad kami ni Lolo Severino at ganoon din siya. Pero sa bawat paglingon niya sa akin, pakiramdam ko ay may sinusukat siyang bagay sa aking pagkatao o parang may hinihintay na kusang lumabas. Pagdating namin sa bahay, tila ba normal ang lahat. Ang hangin ay malamig. Ang mga dahon ng tubo ay sumasayaw sa dapit hapon. At ang mga manok ay nagsisimula ng umakyat sa kanilang mga pugad. Ngunit para sa akin, hindi na yon ang parehong mundong kinalakihan ko. Alam ko na ang katotohanan at hindi na ako makakabalik sa pagiging inosente. Sa puntong yon, hindi ko na napigilang kausapin ang aking ina kinagabihan. Dinala niya ako muli sa loob ng silid. Isinara niya ang bintana at tiniyak na walang makakarinig sa amin. Doon niya tuluyang inamin ang buong lihim. Hindi pala ako ang napili. Ginamit lamang daw ako ni Lolo upang ilabas ang mga nagmamatsyag na kaaway sa kabundukan. Matagal na raw may mga nilalang na nagbabantay sa aming angkan. Naghihintay ng pagkakataong maputol ang lahi ng magmamana ng kapangyarihan. At ang pagsama ko sa bundok ay isang paraan upang sila ay magpakita. Ang tunay na pinili ay ang aking bunsong kapatid. Ipinakita sa akin ng aking ina ang batok ng aking kapatid habang ito'y mahimbing na natutulog. Doon ko nakita ang isang marka. Hugis kalahating bilog na may tila mga ugat na kumakalat palabas. Hindi yun pangkaraniwang marka ng kapanganakan. May bahagyang init akong naramdaman nang masilayang ko yun. Para bang may enerhiyang humihinga sa ilalim ng balat niya. Nang sandaling yun, naghalo ang aking emosyon. May bahagi sa akin na nakaramdam ng ginhawa dahil hindi ako ang haharap sa sumpa ng mahabang buhay at walang katapusang laban. Ngunit mas malakas ang awa at takot para sa aking kapatid. Bata pa siya. Wala siyang kamalay-malay sa bigat ng mundong naghihintay sa kanya. Sa mga sumunod na buwan, naging mas madalas ang pagpunta ni Lolo sa bundok. Hindi na niya ako sinasama. Pero alam kong may mga nagaganap na hindi ko nakikita. Minsan sa kalaliman ng gabi, nakakaramdam ako ng bahagyang pagyanig sa lupa. May mga pagkakataon ding may naaamoy akong parang nasusunog na bato o bakal sa hangin. Unti-unti kong tinanggap na ang papel ko ay hindi bilang tagapagmana, kundi bilang tagapagtanggol sa anino. Ako ang magiging tulay sa pagitan ng normal na mundo at ng lihim na dinadala ng aking pamilya. At doon nagsimula ang mas mabigat na yugto sa aking buhay. Lumipas ang mga taon nang hindi ko namamalayan. Ang aking kapatid ay unti-unting nagbinata. Habang siya'y lumalaki, mas lalong lumalakas ang marka sa kanyang batok. Minsan, kapag sumisiklab ang galit niya, tila ba may bahagyang liwanag na sumisinag mula roon. Hindi iyon napapansin ng iba, pero ako at ang aking ina ay alam namin. Samantala, si Lolo Severino ay tila ba unti-unting nagiging payapa. Hindi siya humihina sa pisikal na anyo, pero may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Para bang hinihintay na lamang niya ang sandali ng pagpapasa. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, tinawag kaming lahat sa likod ng aming bahay, sa gilid ng tubuhan. Tahimik ang paligid
wala kahit kuliglig ang humuhuni ng oras na yon. Naroon ang isang maliit na bilog na hinawan sa lupa. Sa gitna noon tumayo si Lolo at ang aking kapatid. Walang salita ang namutawi, pero naramdaman ko ang bigat ng hangin. Ang lupa ay bahagyang umiinit sa ilalim ng aking mga paa. Maya-maya, nagsimulang umihip ang malakas na hangin kahit malinaw ang langit. Ang katawan ni Lolo ay unti-unting nabalot ng pamilyar na apoy. Ang parehong apoy na nakita ko sa bundok. Ngunit ngayon, hindi ito para sa pakikipaglaban. Ang apoy ay dahan-dahang lumipat sa aking kapatid. Hindi siya sumigaw. Hindi rin siya gumalaw. Pero nakita ko ang pag-igting ng kanyang mga kalamnan at ang pagliwanag ng markas sa kanyang batok. Sa loob ng ilang minuto, ang apoy ay tuluyang nawala at ang aking kapatid ay bumagsak sa lupa. Si Lolo naman ay tila ba biglang tumanda ng 10 ulit. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, nakita ko siyang tunay na mukhang matanda. Makalipas ang ilang buwan, pumanaw siya ng tahimik sa kanyang higaan. Walang bakas ng sugat, walang sakit. Para bang natapos lamang ang kanyang mahabang tungkulin. Ang aking kapatid sa kabilang banda ay nagsimulang magbago. Mas naging matipuno ang kanyang katawan. Mas naging malalim ang kanyang mga mata. At sa isang gabi, nakita ko siyang nakatayo sa likod ng bahay habang may 2 munting apoy na umiikot sa kanyang ulo. Nagsimula na ang panibagong tagapagbantay. Pinili ko namang umalis. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong may papel na kailangan kong gampanan sa ibang paraan. Ang aking kapatid ang tagapagmana ng kapangyarihan, pero ako ang saksi ng lahat ng ito. At alam kong ang buhay na walang hanggan ay may kapalit na lungkot. Nag-asawa ako at bumuo ng sariling pamilya sa ibang bahagi ng Negros Occidental. Pinili kong mamuhay ng payapa, magsaka, magtanim at magpalaki ng mga anak na walang dalang markas sa batok. Pero kahit gaano ako kalayo, may mga gabing napapabalik ang aking alaala. Kapag ang hangin ay may dalang amoy ng basang lupa at bato, ay naaalala ko ang bundok. Kapag ang buwan ay bilog at maliwanag, naaalala ko ang apoy na bumabalot sa aking lolo at kapatid. Minsan umuwi ako upang dalawin ang aking ina. Doon ko muling nakita ang aking kapatid. Hindi siya nagbago ng anyo sa harap ko, pero naramdaman ko ang lakas na nakatago sa kanya. Tahimik siyang nagbabantay sa aming lupain. Doon ko napagtanto na ang aming angkan ay hindi kailanman mawawala hanggat may isang tagapagdala ng bertud. At ako, bilang saksi at kapatid, ay patuloy na mabubuhay sa pagitan ng 2 mundo. Ang mundong normal at ang mundong nakatago sa lilim ng mga tubuhan ng Negros Occidental. Hanggang ngayon, Kuya Chris, dala ko ang lihim na yon. Hindi bilang sumpa, kundi bilang alaala ng isang gabing nagbukas ng aking mga mata sa katotohanang may mga nilalang na hindi kumakain ng laman. Hindi umiinom ng dugo, kundi nagbabantay sa mga batong may kinang sa puso ng bundok. At sa bawat paglipas ng taon, nananatili sa aking isipan ng isang tanong. Kapag dumating ang panahon
na kailangan ng panibagong tagapagmana. Sino kaya ang susunod na tatawagin ng apoy? Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po si Renato, ang inyong kaistorya. Mapagpalang araw po, Kuya Chris, at sa lahat ng tagapakinig na patuloy na sumusuporta sa inyong programa. Ako nga po pala si Renato, 21 taong gulang noon nang mangyari ang lahat ng ito. Lumaki at naninirahan ako sa isang liblib na baryo dito sa lalawigan ng Iloilo. Isang lugar na napapaligiran ng palayan, nyogan at makakapal na punong kahoy na tila ba may sariling lihim na itinatago sa bawat anino. Ang ikukwento ko po ay hango sa aking sariling karanasan. Isang pangyayaring bumago hindi lamang sa pananaw ko sa buhay, kundi pati na rin sa paniniwala ko sa mga nilalang na dati ay akala ko'y katang-isip lamang ng matatanda upang manakot sa mga bata. Lumaki akong kasama ang aking lola na si Aling Sabel. Maaga akong naulila sa magulang, kaya siya na ang nagsilbing ina at ama sa akin. Tahimik ang buhay namin noon. Sa umaga'y tumutulong ako sa bukid, sa hapon na may nag-iigib ng tubig at nagsisibak ng kahoy. Ngunit sa kabila ng payapang takbo ng aming araw-araw, hindi maikakaila na may kakaibang takot na bumabalot sa aming baryo tuwing sumasapit ang gabi. May mga bulong-bulungan tungkol sa isang lalaking namumuhay mag-isa sa kabundukan. Isang ermitanyong bihirang bumaba. Ngunit kapag may nagkasakit na hindi maipaliwanag, bigla na lamang niyang napapagaling. May mga nagsasabing isa raw siyang albularyo. May iba namang nagsasabing hindi tao ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi ko yun pinansin nung una. Dahil para sa akin, mga kwento lamang iyon ng matatanda na pinapahaba ang gabi sa pamamagitan ng tsismisan. Hanggang sa isang pangyayari ang nag-udyok sa akin upang alamin ang katotohanan. Isang gabi, habang ako'y pauwi galing sa bukid, napansin kong tila may sumusunod sa akin. Sa tuwing lumilingon ako'y hindi ko naman nakikita, ngunit ramdam ko ang presensya. Mabigat sa pakiramdam. Parang may matang nakatitig mula sa dilim. Pero pinilit kong wag nang lumingon ulit. Pagdating ko sa bahay, nadatnan kong balisa ang aking lola. May narinig din daw siyang kaluskos sa likod ng aming bahay, malapit sa kulungan ng manok. Kinabukasan, 3 sa aming alagang manok ang natagpuang walang dugo. Walang bakas ng sugat, kundi maliliit na butas sa leeg. Doon nagsimulang bumalik sa aking isipan ang mga kwento tungkol sa mga aswang na naglilibot sa aming lugar. Habang lumilipas ang mga araw, mas dumarami ang balitang may nawawalang hayop. May mga batang nagkakasakit na tila ba sinasaniban ng kung anong hindi nakikita. At sa bawat insidenteng iyon, may mga magsasabing may nakita raw silang aninong mabilis na gumalaw sa gilid ng kagubatan. Hindi naman ako agad naniwala. Pero ng isang gabi, ako mismo ang nakasaksi ng bagay na hindi ko maipaliwanag. Doon nagbago ang lahat. Bandang 10:00 ng gabi, habang nagpapahinga ako, may narinig akong mahinang kalabog sa bubong.
Hindi yun tulad ng karaniwang tunog ng pusang gala. Mabigat ito na parang taong gumagapang. Hindi ako agad kumilos. Nakiramdam lamang ako. Pilit pinapakalma ang sarili. Pero ilang sandali pa, may marahang katok sa aming bintana. 3 beses. Mabagal at sinasadya. Hindi ako lumapit. Hindi ko rin ginising ang aking lola. May kakaibang pakiramdam na nagsasabing wag na wag kong bubuksan ng anumang daanan palabas o papasok ng aming bahay. Ilang minuto ang lumipas bago tuluyang tumahimik ang paligid. Ngunit kinabukasan, may bakas ng kuko sa aming bintana. Doon nagsimulang gumuhit sa aking isipan na ang mga kwento pala ay hindi basta katang isip. At marahil, ang ermitanyong sinasabi ng mga tao ay may kaugnayan sa mga pangyayaring ito. Hindi ko pa alam noon na ang paghahanap ko sa kanya ang magdadala sa akin sa mas madilim na bahagi ng aming baryo. At sa mas malalim na katotohanan tungkol sa mga nilalang na matagal nang nakikisama sa mundo ng mga tao. Hindi ako mapakali matapos ang gabing yon. Tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, naririnig ko pa rin ang 3 katok na tila ba umuukit sa aking isipan. Hindi na rin nakaligtas sa akin ang pangambang baka hindi lamang manok ang pakay ng mga nilalang na gumagala sa dilim. Isang hapon, napagdesisyonan kong sundan ng landas patungo sa kabundukan. Hindi ko ipinaalam sa aking lola ang balak ko. Ayokong pigilan niya ako. Bitbit ko lamang ang isang itak at maliit na supot ng pagkain. Habang papalalim ako sa gubat, napansin kong tila kakaiba ang katahimikan. Walang huni ng ibon, walang lagaslas ng hangin. Parang pinapanood ako ng mismong kagubatan. Ilang oras ang aking nilakad hanggang sa makarating ako sa isang clearing. Isang maliit na espasyo sa gitna ng matataas na puno. Doon ko nakita ang isang kubong yari sa kawayan at pawid. Payak ngunit maayos. May usok na nagmumula sa likod ng kubo. Hindi ako agad lumapit. Pinagmasdan ko muna mula sa likod ng puno. At ilang sandali pa'y may lumabas na lalaki. Matangkad, payat, balbas sarado. Nakasuot ng simpleng damit, ngunit may kakaibang tindig. Hindi ko alam kung bakit, ngunit pakiramdam ko'y alam niya na naroon ako. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay tila ba tumatagos sa aking pagkatao. Sa sandaling iyon, hindi ko mawari kung siya ba ay tao o higit pa roon na kung anong nilalang. At doon ko naramdaman ang presensyang matagal ko nang nararamdaman sa likod ng aking bahay. Sa mga sumunod na araw, bumalik ako sa kubo. Hindi na ako nagtago. Sa bawat pagpunta ko roon, tila ba may nais ipahiwatig ang lalaki kahit hindi nagsasalita. Unti-unti kong napagtanto na hindi siya basta ermitanyo lamang. May mga simbolo sa paligid ng kanyang kubo. May mga nakasabit na bagay na tila panangga laban sa masasamang nilalang. Isang gabi, habang ako'y naroon, may narinig kaming alulong sa hindi kalayuan. Hindi yung tunog ng aso. Mas malalim at mas mabigat. At doon ko nakita, sa gilid ng kagubatan,
ang isang nilalang na hindi maipaliwanag. Payat, mahaba ang mga braso at ang mga matay kumikislap sa dilim. Hindi ako makagalaw nun. Ngunit ang lalaki sa kubo ay tumayo lamang. Tila ba matagal na niyang hinihintay ang sandaling yon. Sa gabing iyon, nasaksihan ko ang laban ng tao at ng nilalang na matagal nang kinatatakutan ng aming baryo. Matapos ang gabing yon, nagbago ang lahat. Unti-unting nawala ang mga insidente sa aming baryo. Wala nang nawawalang hayop. Wala nang misteryong katok sa bintana. Ngunit isang umaga, nang muli akong umakyat sa kubo, wala na doon ang lalaki. Ang kubo'y naroon pa rin, ngunit tila matagal nang walang nakatira. May naiwan lamang na isang bagay. Isang maliit na anting-anting na yari sa kahoy. Hindi ko alam kung ano ang tunay niyang pagkatao. Tagapagbantay ba siya? Dating aswang na nagbago? O isang taong piniling ialay ang sarili upang protektahan ng iba? Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa akin ang lahat. Ngunit isang bagay ang tiyak ko. Hindi katang-isip ang mga nilalang sa dilim. At may mga taong pinipiling manindigan laban sa kanila. Kahit kapalit pa nito ang kanilang sariling katahimikan. Ito ang aking karanasan, Kuya Chris, na hanggang ngayon, tuwing sumasapit ang gabi ay may maririnig akong tatlong marahang katok sa malayo. Hindi ko maiwasang maalala ang lalaking naninirahan sa kabundukan ng Iloilo. Ang misteryong minsang naging bahagi ng aking buhay. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig at sa pagbabasa nito. Ako po si Renato, ang inyong kaistorya. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan? Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon Bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon Bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito, kapatid, ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.